Muli sa mapagpalang araw sa ating lahat, tayo po ay muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa 18 kabanata ng Aklat ng Hukom. Dito ay matutunghayan natin si Mikas at ang angkan ni Dan. Subalit bago tayo magpatuloy, tayo muna ay dumulog sa isang panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon. Dalangin namin, Lord, naturuan niyo po kami sa araw na ito na maintindihan, maunawaan, maisabuhay ang iyong mga salita. Lord God, kami po ay lumalapit sa iyo na may pagpapakumbabang puso that without you, Lord, we can do nothing. Without you, Lord, hindi namin mauunawaan ang iyong mga salita. Kaya dalangin namin, Lord, ang malayang pagkilos ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang higit namin maunawaan ang lalim at lawak ng iyong mga salita. Salamat, Lord. We give you glory and honor in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Verse 1, ng panahong iyon ay wala pang hari ang Israel. Ang lipi ni Dan ay naghahanap noon ng lugar na matitirhan. Wala silang tirahan noon sapagkat wala pa silang natatanggap na lupaing mana. So dito po makikita natin yung tribo ni Dan ay hindi pa lubusang nakakamit ang lupang ibinigay sa kanila ng Diyos. Sa halip na lumaban ayon sa utos ng Diyos, naghanap sila ng mas madaling lugar. Ayan. So sometimes minsan, ang tao ay umaalis sa kalooban ng Diyos dahil naghahanap sila ng mas madaling daan or paraan. Para mabuhay. Parang mga Kristiyano na tumitigil sa paglilingkod dahil mahirap ang ministry. So, sa halip na manatili sa calling ng Diyos, naghahanap sila ng mas komportableng buhay. So, verse 2, kaya't pumili sila ng 5 pangunahing kalalakihan sa kanilang lipi mula sa Zora at Estaol at pinahanap ng matitirhan nilang lahat. Ang 5 inutusan ay nagpunta sa lugar ni Mikas at sa bahay nito tumuloy. Ayan. So, makikita po natin dito yung layunin ay maghanap ng lugar na mahina at madaling sakupin. Yan. So, very selective. So, tandaan natin na hindi nila hinanap kung ano yung plano ng Diyos, kundi kung ano ang madali para sa kanila, Alam niyo, may mga tao talaga na kapag gagawa ng desisyon, hindi nila tinatanong na, Lord, ano ang iyong kalooban? Kundi, ang tanong nila ay, ano yung mas madali? So yan, so nakaka-relate po tayo kasi ito ay nangyayari sa ating buhay, Verse 3, samantalang naroon sila, nakilala nilang Levita ang kasama ni Mikas dahil sa punto ng salita nito. Kaya tinanong nila ito, anong ginagawa mo rito? Sino ang nagdala sa iyo rito? Yan. So makikita natin dito na ito ang parehong Levita mula sa Judges 17, na ginawang personal na pari ni Mika, Ang maling sistema ng relihiyon ay nagiging instrumento para linlangin ang iba. Ayan. So, kapag ang isang leader ay mali ang turo, marami ang maaaring madala sa maling direksyon. Verse 4, sabi dito, may usapan kami ni Mikas at binabayaran niya ako bilang pari. Sagot niya. Ayan. So, ang Levita ay naging parang empleyadong pari, Ang ministeryo ay hindi dapat nakabase sa personal na pakinabang kundi sa calling ng Diyos. Ayan, so verse 5, sinabi nila sa kanya, kung gayon, isang guni mo sa Diyos kung magtatagumpay kami sa lakad naming ito. Ayan, so humingi sila ng spiritual confirmation. Ngunit ang pinagtanungan nila ay isang hindi lehitimong pari. Minsan ang tao ay humihingi ng guidance sa Diyos pero sa maling source. Ayan po. Parang taong gustong malaman ang katotohanan ng Diyos pero ay ang pinakikinggan nila is yung horoscope, yung manghuhula, or even yung maling turo. Maling turo kasi kapag ang turo ay comforting, kapag ang turo ay fit doon sa gusto nilang mangyari.
6, sabi dito, sinabi ng Levita, huwag kayong mag-alala. Pinapatnubayan kayo ni Yahweh sa lakad ninyo. So, nagbigay siya ng assurance kahit wala siyang tunay na authority mula sa Diyos, no? So, tandaan natin, hindi lahat ng nagsasabing God bless you ay tunay na nagsasalita para sa Diyos. Ano po? Verse 7, ang 5 ay nagpatuloy sa kanilang lakad at nakarating sa Lais. Nakita nilang tahimik doon. Panatag ang loob ng mga taga roon, payapa at sapat sa lahat ng pangangailangan. Ang lugar na iyon ay malayo sa mga taga Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ayan, so makikita natin dito na ang lungsod ay mayaman at tahimik ngunit walang kakampi, no? Dito makikita natin na pinili ng tribo ng Dan ang mahina na kalaban, no? Ito ay prinsipyo ng maraming tao. Pinipili nila ang laban na madali nilang mapapanalo, madaling maipapanalo. So verse 8, sabi dito, nang magbalik sila sa Sora at Estaol, tinanong nila or sila ng kanilang mga kababayan kung ano ang nakita nila. At sabi nila, mainam na lugar iyon, kaya hindi tayo dapat mag-aksaya ng panahon. Lumusob na tayo at nang masakop natin agad. Malawak ang lupaing iyon at sagana sa lahat ng bagay, ibinigay na ito ng Diyos sa atin at hindi nila iisiping sasalakayin natin sila. Ayan, so hinimok nila ang buong tribo na umatake dahil madali itong makuha. No, so sometimes ang maling payo ay maaaring magdala ng buong komunidad sa maling desisyon. Ano po? So, nakakalungkot po ito, no? Kasi mapapahamak yung iba dahil sa maling desisyon. So, verse 11, kaya mula sa Zora at Estaol ay lumakad ang mga may 600 mandirigma ng lipi ni Dan. Nagkampo sila sa may lungsod ng Jearim sa Juda at hanggang ngayon ang lugar na iyo'y tinatawag na kampo ni Dan. Mula roon, dumaan sila sa kaburulan ng Ephraim at nagtuloy sa bahay ni Mikas. Ayan, so makikita po natin, no, ito ay isang organisadong paglusob. Ayan, so ito yung magiging simula ng pagkuha nila sa mga Diyos-Diyosa ni Mika. Ayan, sa 14, sinabi sa kanila ng 5 nagsiyasat sa Lais. Sa bahay na ito ay may isang imaheng balot ng pilak bukod pa sa ibang Diyos-Diyosan at ephod. Ano sa palagay ninyo ang mainam nating gawin para makuha ang mga iyon? Kaya't pumunta sila sa bahay ni Mikas at kinumusta ang kabataang Levita na nakatira roon. Samantalang naghihintay sa tarangkahan ang kasama nilang 600 kawal, ang 5 espiya ay tuloy-tuloy na pumasok sa bahay ni Mikas at kinuha ang mga Diyos-Diyosan doon, pati ang nababalot ng pilak. Ang pari naman ay nasa tarangkahan kasama ng 600 kawal. Ayan, so ang relihiyon ni Mika ay ninakaw, no? Kapag ang relihiyon ay gawa ng tao, madali rin itong nakawin o palitan. Ano po? Kung ang pananampalataya mo ay nakabase lang sa tradisyon, sa simbolo, or sa tao, tandaan natin madali po itong mawala, madali itong mawasak. Pero kung ito ay tunay na relasyon sa Diyos, hindi ito madaling mawala. So verse 18, sabi dito, nang makita ng pari na sinamsam ng 5 lalaki ang mga imahen, tinanong niya, anong ginagawa ninyo? Sinabi nila, huwag kang maingay, tumahimik ka lang dyan, sumama ka sa amin at gagawin ka naming pari at tagapayo. Alin ba ang mas gusto mo, ang maging pari ng isa sa lipi ng Israel o ng isang pamilya lamang? Nagustuhan ng pari ang alok sa kanya, kaya kinuha niya ang mga imahen at masayang sumama sa kanila. Ayan. So sabi nila, mas mabuti bang maging pari sa isang pamilya o sa isang buong tribo? Ayan. Nakita po natin dito na yung Levita ay sumama dahil mas malaking posisyon ang inalok sa kanya. Ano po? Ito ay larawan ng isang leader na sumusunod kasi gusto niya yung posisyon o yung oportunidad kaysa sa calling ng Panginoon. So yan, verse 21, sabi, at nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nasa unahan nila ang mga bata, mga alagang hayop at mga kagamitan. Hindi pa sila gaanong nakakalayo sa bahay ni Mikas ay tinipon nito ang kanyang mga kapitbahay at hinabol ang mga Daneyo na kanilang sinisigawan. Nang mag-abot sila, tinanong ng mga Daneyo si Mikas, ano ba ang nangyayari at napakarami ninyo? Ayan, sabi diyan. Sumagot si Mikas, itinatanong
po ninyo gayong tinangay ninyo ang aking pari at kinuhang lahat ang aking mga Diyos-Diyosan, wala na kayong itinara sa akin. Sinabi nila, mabuti pa'y manahimik ka lang, baka marinig ka ng mga kasamahan namin, magalit sila at patayin ka pati ang iyong pamilya. At nagpatuloy ang lipin ni Dan sa paglakad. Nakita ni Mikas na hindi niya kaya ang mga Daneo, kaya umuwi na lamang siya. Ayan, makikita natin dito na ang Diyos ni Mikas ay hindi siya kayang ipagtanggol. Or hindi rin kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Ano po? Yan ang samantala makikita natin na ang tunay na Diyos ay hindi kailangan ipagtanggol. Samantala, ang tunay na Diyos ay hindi kailangan ipagtanggol ng tao. Siya ang nagtatanggol sa mga naniniwala sa Kanya, sa atin. Verse 27, sabi dito, nagtuloy ang mga Daneo sa Lais, dala ang Diyos-Diyos ni Mikas, pati ang pari. Sinalaki nila ang Lais, isang bayang tahimik at payapa. Pinatay nila ang mga taga roon at sinunog ang buong lungsod. Walang nagtanggol sa mga taga roon sapagkat malayo ito sa Sidon at walang pakikiugnay sa ibang tao. Ang lugar na ito ay nasa kapatagan ng Beth Rehob. Matapos sunugin, muli itong itinayo ng mga Daneo at kanilang tinirhan. Ang dating pangalang Lais ay pinalitan nila ng Dan batay sa pangalan ng kanilang ninuno na isa sa mga anak ni Jacob. Ayan. Verse 30, ipinagtayo nila ng altar ang Diyos-Diyosan ni Mikas at kanilang sinamba. Ayan, si Jonathan na anak ni Gersom, apo ni Moises, ay ginawa nilang pari. Mula noon, ang lahi nito ang nagsilbing pari nila hanggang sa sila'y dalhing bihag ng kanilang mga kaaway. Ang Diyos-Diyosan naman ni Mikas ay nanatili roon habang nasa Shiloh pa ang tabernakulo ng Diyos. Ayan, so makikita natin dito ang maling relihiyon ni Mika ay naging opisyal na pagsamba ng isang tribo ng Israel. So ito ang simula ng malaking idolatry sa Israel. Ayan, so dito talaga sa kabanatang ito makikita po natin ang mga aral na ating matutunan. Una ay ang maling relihiyon ay kumalat. Ano po nakita natin dito? Nagsimula siya sa isang bahay, naging relihiyon ng isang tribo, So dito makita natin na ang kasalanan ay parang apoy, Kapag hindi siya pinigil, siya po ay lalawak, Pangalawa, makikita natin dito ang mga leader na walang prinsipyo ay nagdudulot ng malaking pinsala. Kaya makita natin dito yung Levita, munod sa posisyon, kasi gusto niya yung posisyon at saka yung kapakinabangan, So dahil dito, ito ang naging sanhi ng pagkaligaw ng isang tribo ng Israel. Isa pa pong makikita natin dito ay number 3, ang relihiyon na gawa ng tao ay walang kapangyarihan. Makikita natin yung Diyos-Diyosan ni Mika ay ninakaw, dinala ng mga tao at inilagay sa ibang lugar ng walang kalaban-laban, So, makikita po natin na ang isang bata ang gumawa ng sariling pera gamit ang papel, mukha itong pera, may drawing pa, pero kapag ginamit niya sa tindahan, hindi ito tatanggapin. Bakit? Dahil hindi ito galing sa tunay na bangko. Ganun din po yung relihiyon. Kung ang pananampalataya ay gawa ng tao at hindi galing sa Diyos, kahit mukhang reliyoso pa yan, wala itong tunay na kapangyarihan. Alam niyo kung ano yung pinakamalaking problema ng Israel? Hindi po yan ang kawalan ng relihiyon. Kundi, ang problema nila ay ang gumagawa sila ng sariling paraan ng pagsamba sa Diyos. Kaya maging maingat po tayo mga kapatid. Dapat lagi tayong nakikinig sa boses ng Diyos. Sana po napagpala tayo sa ating binasa ngayong umaga. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli kay Jesus lamang ang papuri.